magnitude 5.6 na lindol ang Ilocos Norte kaninang mag-aalas 11 ng umaga. Sa video na ito, nagkalat ang mga paninda sa isang grocery store matapos ang pagyanig. Pinalabas din ang mga tao sa isang mall na yan sa Ilocos Norte. Wala namang nasaktan. Ayon sa PHIVOLCS, tumama ang sentro ng lindol sa bayan ng Bangi. Naramdaman ng Intensity 5 sa Sarat, Ilocos Norte, maging sa Sinait at Cabugao sa Ilocos Sur. Intensity 4 naman sa Claveria, Cagayan at Tubos sa Abra. Intensity 3 sa Lacub, Abra at Intensity 2 sa Apari at Lasam sa Cagayan. Kaugnay po niyan, makakausap natin sa linya ng telepono si Karen Garcia, Science Research Assistant ng PHIVOLCS. Magandang hapon po, Ma'am Karen. Ay, magandang hapon po sa inyo at sa mga nanonood po. Pakibigyan po kami ng detalye pa tungkol dito sa pagyanig sa Ilocos Norte. Binanggit na namin kung gaano kalakas ito, no? Ano po ba ang origin niyan at ano po ba yung epekto pag sinasabing magnitude 5.6? Bali, kayo na po, nabanggit na po yung kung gaano po ito kalakas. Bali, nangyari po ito kanina pong 10:56 a.m. Ang origin po nito ay tectonic po at ito po ay may magnitude na 5.6 po. Ma'am, pag sinabi pong tectonic, anong ibig sabihin po niyan? Bali po, ito po ay galing po ang enerhiya nito sa ilalim po ng lupa po. So pag sinabi mong sa ilalim ng lupa tapos parang 5.6, paano po ba yung katulad halimbawa may video kami, nagbagsakan yung mga gamit dun sa ano, at ini-expect po ba dyan ng halimbawa damages or aftershocks? Bali po, ito pong magnitude 5.6 ay may kalakasan po ito. So ito po ay maaaring mag-expect po tayo ng aftershocks at maaari din po tayong mag-expect po ng damage po regarding po sa lakas po ng lindol nito. Pero as of now po, wala pa po kaming nako-confirm po na mga damages po sa part po ng Ilocos Norte. Ma'am, tinitignan ko lang din po yung ibang report. Kahapon pala, meron ding dalawang magkasunod na earthquake dyan din po sa may Ilocos Norte. Bakit po ganyan yung parang halos sunod-sunod po yung earthquake? Ano pong explanation dyan? Bali po, ito pong mga pagyanig po na ito ay talaga pong nangyayari po siya kasi po malapit po ito sa mga trenches po. So, doon po sa mga trenches natin, yung subduction zone po siya, kadalasan po na nagkakaroon po ng mga lindol sa mga area pong ito. When you say, sorry pa, medyo technical lang po ma'am, ano po yung trenche? Mga trench po, ibig sabihin po, yung mga subduction po na bali po mapailalim po yung ating subduction zone, kaya po nagkikisisan po yung mga plates natin, tectonic plates natin, na nagkakos po ito ng pagyanig po. So, ibig po ba sabihin, kung aftershocks, yung sinasabi niyo posibleng mag-expect, posible rin po ba na magkaroon pa rin ng separate na parang major earthquakes pa po? Bali, hindi po natin ito masasabi kung magkakaroon po ng ganito pong kalakas ulit na earthquake. Pero po, since ito po ay malakas na po, asahan lang po natin yung mga aftershocks po niya ay mahihina na lamang po. So, mga below 5.6 na lang po ito. May mga particular areas po ba na dapat po maging maingat or mas maging alerto at mapagbantay doon sa sinasabi niyong malapit halimbawa sa trenches? Bali po, lagi naman po namin pinapaalala po na ng PHIVOLCS na lagi po tayong maging mapagmatsyag, lagi po tayong maging vigilant po sa mga ganitong mga scenario. Kasi hindi po natin alam kung anong oras o kailan po tatama ang isang lindol. Kaya naman po, lagi po namin pinaibisuhan ng mga tao na lagi po maging handa po sa anumang posible pong mangyari. Ngayon po ba may aftershocks na kayong naitala? Ngayon po, meron po kaming naitala na aftershocks po sa lindol na ito. As of 2 p.m. po, meron na po kaming na-detect po na 6 po na recorded na earthquakes. 3 naman po nun ay yung na-locate po na aming system po. And then, yung tsunami po, may tsunami warning po ba? Wala naman? Wala po kami inilabas na tsunami advisory or warning po.
Dahil ang lindol naman po ito, dahil po sa hindi po ito kalakasan o hindi po ito kaya mag-generate ng tsunami. Ito pong magnitude 5.6 po. Okay. Maraming pong salamat kay Karen Garcia, Science Research Assistant ng PHIVOLCS. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.